So ito na nga mga kababayan, no, yung ating pag-uusapan ngayon. Nako po, kakapasok lang na balita. Tinuluyan na ng ICC si Rodrigo Duterte na mabulok. Mabulok mga kababayan sa loob ng kulungan. Nako po, magbabayad ito ng 30 million pala sa loob ng 30 years, 1 million a year. Kung totoo man yung resibong kumakalat ngayon. Sino pong nakabasa mga kababayan? May kumakalat po na resibo ngayon na iminalabas na magbabayad pala si Digong ng 1 million euro. 1 million euro a year kung totoong yung kumakalat ngayon. Ako nagtatanong hindi ako katulad sa mga DDS. Napanood lang na ganun, ipapakalat agad, hindi nagtatanong, di ba? So ito po mga kababayan, kakapasok lang na balita. Ipaparinig ko sa inyo mula po ito sa GMA News, 24 oras. Ito po, 1, 2, 3, action! Patay ka diyan. Isasalang na sa paglilitis ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo. Isasalang na sa paglilitis ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dyan ang pagkumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa lahat ng charges laban kay Duterte para po sa kaso of crimes against humanity of murder. Narinig nyo? Mga kababayan, ICC Pre-Trial Chamber 1, kinumpirma ang lahat ng charges laban kay ex-President Duterte. So, ibig sabihin, kinumpirm na, mga kababayan, kung ilang counts. No? Akala ko sa sunod hearing pa. Hindi pala. Mga kababayan, hindi pala sa sunod hearing. Actually, kanina lang. Kanina lang mga kababayan, kinumpirma na. Ito. And attempted murder. Batay sa mga iniharap na ebidensya, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig nationwide at itinuturing na mastermind si Duterte. Hala! Nakatutok live si JP Soriano. Ayan na! Hala! JP. Excited. At Vicky, Emil, at Mel, at laman nga ng mahigit 50-page na dokumento ang paliwanag ng ICC Chamber kung bakit nila pinayagan na ituloy sa isang full trial ang kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. At dahil nga dito, tuloy na ang kaso at tuloy na ang trial para sa dating Pangulo. Tuloy na ang kaso, tuloy na ang trial para sa dating Pangulo. Kinumpirma na lahat ng charges. Si Digong ang mastermind sa ilang count na kaso. Actually, 4 na counts ata o 3 counts. Hala! Mga kababayan, wala na pag-asa makauwi ang tatay niyo. 30 years. Yun kung buhay pa siya. Mga kababayan, sa wakas, peaceful na ang Pilipinas. Mga DDS, entayin nyo na lang yung 40 days. Mga DDS Huwag na kayong mag-antay na yung mga sigaw-sigaw nyo, bring him home, bring him home. Wala nang ganon, Mars. Walang ganon, Mars. Huwag tanga. Ang hintayin natin dito ay 40 days. Tapos 1 year anniversary. Tapos kwento na lang siya sa libro. 40 days na lang ang antayin natin dito. Mga DDS, 40 days. Tapos 1 year anniversary. Tapos kwento na lang siya sa libro. Isang araw matapos sabihin ng Appeals Chamber ng International Criminal Court na may jurisdiction sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon yun sinabi ng International Criminal Court na may jurisdiction sila at binasura ang 4 na petisyon ni Digong kung may jurisdiction ba ang ICC. Binasura, so ibig sabihin meron. Tapos ngayon, inilabas nila agad-agad. Today, the judges of Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte. Lahat ng prosecutor unanimously confirm all charges. Wala na. Kulong na tatay na. Ano, Meng? Wow. Ano, Meng? Kulong na? Hindi. Kulong na. Hindi na nakauwi and committed him to trial before a trial chamber. Kinumpirma ng Pre-Trial Chamber 1
na may basihan para isalang sa trial proper si Duterte para sa crimes against humanity of murder and attempted murder na kinakaharap niya. There are Secondary substantial Mabilito grounds to Nini. believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread Diba? Murder and allegedly murder. At basta yun na yun. systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 Nako! in the context of the war on drugs campaign. Ala! 3 counts ng crimes against humanity ng murder at attempted murder ang haharapin ng dating presidente. 3 counts ng murder at attempted murder. Yun ang haharapin ni Digong. Sakit. Mga DDS. Yung mga DDS dyan na tanga hanggang ngayon. Sana naman kayo magwilga. Mapapagod lang kayo, di na makauwi. Di ba, Nanay Minda? Ano, mga DDS? Ano, kaya pa? Kaya pa ba? Ngayon, pag nakulong na si Digong, natuluyan na. Tinuluyan na ng ICC. Magpo-focus na naman kay Sara. Ang galing, no? Parang blockbuster. Parang ano lang to, parang pelikula. Shh! Matapos ang ama sa anak naman. Pagkatapos ng anak, yung kapatid naman. Ang unang count ay nung mayor pa siya ng Davao City mula taong 2013 at June 2016. Mga umano'y pagpatay ito ng grupong Davao Death Squad, isang grupo ng mga pulis at sibilyan ng mga kilalang hitman ni Duterte nung mayor pa siya. Ang ikalawang count ay mga pagpatay sa mga high-value target mula July 2016 and July 2017. Mga panahong presidente na si Duterte. Ang ikatlong count ay yung mga umano'y pagpaslang sa mga local barangay clearance operations o Plantokham mula July 2016 hanggang September 2018. Sabi ng korte, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig sa buong bansa nung maupo sa Malacanang si Duterte. Hala! Si Duterte raw mismo ang mastermind. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Haharap si Duterte sa paglilitis sa ilalim ng iba't ibang uri ng pananagutan bilang indirect co-perpetrator dahil sa pag-utos, pag-udyo at pagsabwatan sa mga krimen. Patay! Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang humarap si Duterte sa mga pagdinig. Kung sa korte mismo o via video conference, malamang pag-usapan yan sa ICC. 539 na biktima pa rin ang magpaparticipate sa pagdinig. Sina Attorney Joel Butuya at Gilbert Andres at Paulina Masida ng Court's Office of PBIC Counsel for Victims ang magiging kinatawan nila. The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. At sa isang pahayag, natutuwa raw ang Office of the Prosecutor sa naging desisyon ng pre-trial chamber. Pinapakita raw nito ang lalim ng investigasyon at malakas na ebidensyang Maraming salamat po, Mami Rian Rosero. Ayan, mega love shoutout po. Nako, Digong, ano na. harap nila. Mahalagang yugto raw ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ng dating presidente. At yan muna ang latest. Balik ko na sa inyo. JP, kaso Saglit lang, Vicky, wag mo nang tanungin. Kasi, baka si Bato magtatago ito. Ha? Vicky Morales, ma'am, wag mo munang ituloy yung itanong mo. Kasi si Bongo at si Bato ngayon, si Aguirre, si Albayalde, nanginginig niya. Alam ko ang itatanong ni Vicky Morales dito.
So, kung kinumpirma ng ICC ang charges ni Digong, susunod na ba ang iba? Ala, mga kababayan. Nako. Anong sabi nung babae? The charges of Rodrigo Roa Duterte. The 3 counts of charges, murder and attempted murder. Yung itatanong ni Vicky Morales, alam ko na to. Ito. Ulitin natin ha. Killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ng dating presidente. At yan muna ang latest, balik ko na sa inyo. JP, kasunod ng pagkumpirma ng pre-trial Chamber 1 dun sa lahat ng charges laban kay Duterte, kailan kaya posibleng simulan ang paglilitis sa kanya? Ay, kala ko, yun na yun. Oo, Vicky, hindi yan nakasaad dun sa mismong desisyon, pero ayon kay ICC Accredited Counsel Gilbert Andres, isa sa mga common legal counsel na mga biktima o complainant, meron doon preparation stage na pwedeng abutin ng 6 na buwan at pwede ring abutin ng mahigit ng 1.5 taon. Kung matutupad daw o kung matutuloy daw yan, kung 6 na buwan, pwedeng mag-upisa ang mismong trial ng October ngayong taon o kaya October ng 2027. Vicky. Pwede pa rin bang i-waive ni Duterte ang karapatan niyang humarap sa mga pagdinig? Nako, buti na lang hindi tinanong ni Vicky Morales patungkol kay Bato, kay Bongo kung isusunod na ba. Sana tatanungin niya. Walang nakasaad na hindi niya pwedeng i-waive yung kanyang pagharap, pero nakasaad dun sa desisyon na talagang gusto ng pre-trial chamber na humarap ang dating Pangulo sa pagdinig na ito. Kailangan daw na humarap siya. Yun yung kanilang eksaktong pag-describe dun sa kanilang desisyon. Pero kung ito ay i-waive ng dating Pangulo, that remains to be seen publicly. JP, ano naman ang mangyayari dun sa tinawag na co-perpetrators ni Duterte? Ayan na. Si Vicky Morales naman, pinapakaba mo naman si Bongo, si Bato, si Aguirre at si Albayalde. Ayan na mga kababayan. Ano naman daw ang mangyayari sa mga co-perpetrator? Ibig sabihin mga kapwa-akusado. Ayan na nga! Ulitin ko nga. Lako Pag-describe doon sa kanilang desisyon, pero kung ito ay i-waive ng dating Pangulo, that remains to be seen publicly. Naku. JP, ano naman ang mangyayari dun sa tinawag na co-perpetrators ni Duterte? Posible bang maglabas ng arrest warrant ang ICC sa kanila? Alam mo, yung nakatuon kasi yung desisyon ngayon ng ICC, Vicky, doon sa pananagutan ng dating Pangulo. In fact, may clarification pa sila na ang desisyong ito na inilabas nila ay sesentro lang mismo sa mga naging nakita nilang pananagutan ng dating Pangulo. Although itong si Attorney Conti, yung isa sa mga legal counsel ng mga biktima, dati nang sinabi na bahala na ang ICC kung sila ay magbibigay o maglalabas ng arrest warrant sa mga umano'y co-perpetrators o kasabwat ng dating Pangulo. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Hala, ayun na nga mga kababayan, bahala na daw ang ICC. Nako, ayaw ko magsalita talaga. Kasi, sabi pa naman ni Trillanes, kapag nakumpirma na ni Digong ang mga charges niya, malayo lang 1 buwan, ayaw ko i-continue, makukulong na silang lahat. Boss, nako, baka hindi pa. Alam niyo, sa totoo lang, itong impeachment ni Sara sa Congress, kapag hindi madaliin yan, kulang ang pirma ni Sara sa Senado pag naaresto si Bongo at si Bato. Yung 13, nakuhaan ng 2, 11 na lang. Tapos makukulong pa si Cheese. Makukulong pa si Jinggoy. Makukulong si Villanueva. Putang ina, hindi naabot. Ala, iinit talaga tong tag-init, no? Buti pa Baguio, 9 degree. 19 degree. Diba? Naku, mga DDS. Ano ba abangan natin mga DDS? Itong impeachment ni Sara or yung pag-aresto kay Bato at Bongo? Maguguluhan itong mga DDS, mga kababayan.
maguguluhan to sila. Di nila alam kung sino bang ating poprotektahan dito, si Bongo, si Bato, si Sara, o si Digong. Kasi sunod-sunod na to eh. Shh! Hoy! Halika dito, dali! Halika muna dito. Naku, magagalit si Bato. Nandyan si Bato nagtago. Wala ka, bahala ka dyan. Halika na, dali. Halina, dali. Come. Halina. Bahala ka sa buhay mo. Kita nyo, pati yung pusa, natatakot na. Di ba? Naku, mga kababayan. Mukhang, wala na. Tinuluyan na ng ICC yung tatay yung karton. Tapos na ang usapang bring him home. Anong sunod? Tapos na yung bring him home. Anong sunod natin gagawin? Ano na naman kaya ang isigawan nila? Hair follicle test. Hair follicle test ba? Mga kababayan, ano ba? Hair follicle test na naman ba ang isigaw? Hair follicle test, follicle test. Hair cuticle test. Hair follicle test. Nako mga kababayan, tinuluyan nga. Nako, patay kang bata ka. Eto na, mga kababayan ko. Shh, hoy! Halika nga dito. Lumapit ka dito. Halika. Pakita ka sa live. Dali. Dito. Halika na. Huwag ka na dun sa pinto. Ayan. Anong sinisigaw mo? Bakit? Ano bang ginagawa mo dun? Anong sabi mo dun sa pinto? Makulong na si Digong? Habang buhay na siya dun? Makukulong na siya? Makukulong na daw. Patay na si Digong. Uuwi na yung tatay nilang karton, no? Kasi makukulong na. Yan na ang sinasabi ko, mga kababayan, na talagang wala nang pag-asa yung tatay nilang makalaya pa. Tigilan nyo na yung kakasigaw ninyo ng bring him home. Isigaw nyo na lang, meow! Meow! Diba, no? Meow? Gustong lumabas na kasi, nakarinig na kasi siya sa dog na umiiyak. Ibig sabihin, yung dog kasi namin pag sumisigaw na umiiyak, tatai na yun. Sasama kasi siya sa labas pag tumai. Doon ka na muna. Huwag ka na mag-ingay, ha? Sampalin kita, tingnan mo. Itong pusa ko, Sir Ken, masasagot pag kakausapin mo. Ganun ba? Ako, dito ma'am, lahat sumasagot, pati aso. Tapos pag sinabi mong pangit, magagalit pa. Pero pag sinabi mo si Sara, naku, nagwawala. Pag pinakita ko nga mukha ni Sara, binubugbog nila eh. Ginaganong-ganon, no? Yung kainan ko pa naman sa aso ko, mukha ni Sara, ni Digong, ni Basti at ni Pulong. Nandoon nakaganyan sa kainan nilang bilog. Ayan, sumisigaw na naman. So, yun nga, mga kababayan, kumpirmado, kinumpirma ang lahat ng charges versus ex-President Duterte ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ngayon lang sa 3 counts na murder at attempted murder. Patay ka din, ha, 30 years. 30 years, buhay ka pa ya. 28, buhay pa ba si Digong nun? I-FedEx na lang ang abo ni Digong. Maria Sunukawa, Marisa Sunukawa, wag naman. Pa-LBC na lang para medyo mura. Ingay nga. So, sunod, eto na, mga kababayan. Palasyo, may buwelta kay Sara. Pinagbigyan daw ang travel para di mag-meltdown.